Hello, air signs. Timeless reading to. Kung kailan man dumating sa inyo. Check natin kung ano yung mensahe. Thank you so much, air signs, Gemini, Libra, Aquarius. Palaging pag-aabang, pagsubaybay, suporta. Thank you sa lahat ng nag-subscribe, nag-follow sa aking page or channel, mga laging nag-heart, nag-comment, nag-share. Trust your faith. Dive into the unfolding journey. Okay. I-trust mo lang, Gemini, Libra, Aquarius, kung ano man itong situation na nangyayari sa'yo, kinalalagyan mo sa ngayon, trust that all will be well. No? Yun naman lagi diba? Meron kasing merong journeying na paparating sa'yo, sabi dito, mag-unfold pa lang siguro itong path na to, itong journeying na to. Basta i-trust mo lang yung whole process. O ano man itong paparating sa'yo na journeying na to, importante yung faith mo. This journey is asking you to have faith. Yes, yun yung sinasabi nitong card na ito. Kasi the moment na mawalan tayo ng faith, game over na yun. Ganun yun eh. So, importante talaga importante yung faith natin. So, kahit na anong kakaharapin natin. Diba? O, for example, kakaroon ka ng problema sa marriage mo. Kasi kung ang i-consider lang natin, kung ang pagbibigyan lang natin, yung napapagod na tayo, yung mga emotions natin, yung ganito ganyan, yung mga reklamo natin, etc., yung mga hindi magaganda, mawawalan na tayo ng faith. Mawawalan na tayo ng pakikipaglaban. So, ano yun? Mawawalan na ng buhay. Mawawala na ng saysay yung relationship. Kasi nga titigil ka na doon pa lang sa point na yun eh. Sasabihin mo, pagod na ako, exhausted na ako, chorba-chorba. Diba? The moment na ganun, nawalan ka na ng faith. So para sa akin, yun yung pinaka magi-extinguish ng pag-asa, ng light. Diba? Doon na nagsisimula yung ending nun. Kasi nawalan ka na ng faith. Sa lahat ng bagay yan. Hindi lang yan sa love life. Ginawa ko lang example. Diba? So, i-trust mo lang yung process. And this process is journeying. This process or this journeying which is about to unfold to you, Gemini, Libra, Aquarius, is asking for you na magkaroon ka ng faith. Okay? Malamang dumarating kayo dun sa point na pwedeng hindi na kayo nagiging masaya sa takbo ng sitwasyon ninyo. Whether itong sitwasyon na ito is may kinalaman ba sa growth mo, sa career mo, sa pera, or sa love life mo. O, yung iba parang, yun nga, nawawalan na kayo ng gana. Kasi, hindi ninyo nakukuha yung gusto nyo or hindi nyo nakikita yung hinahanap ninyo eh. Pwedeng meron ka naman talagang mga blessings actually, pero parang mas nagpo-focus kasi kayo doon sa wala. Yun yung problema dito sa card na to. Alam mo yun, may mga cups siya dyan, mayroon pa ngang ino-offer yung divine sa kanya, pero napaka-ungrateful na itong person na to.
Bakit ko siya nasabing ungrateful? Kasi despite na may magagandang blessings naman sa paligid mo, inaabot sa'yo or readily available sa'yo, pero ano ka, ikaw yung hindi makontento, ikaw yung unhappy, ikaw yung meron ka pang ibang hinahanap, hindi ka na lang makontento sa kung anong meron dyan na inaabot sa'yo ng divine. Or ano yung mga pinadala niya na sa'yo, ayan, nasa tabi mo na eh. Okay? So, pwede rin naman itong may offer sa'yo, something like an offer or opportunity, something na ibibigay sa'yo, yes, maaaring may ma-receive ka, may ialok sa'yo, may irigalo sa'yo. Yung iba sa inyo, pag-iisipan nyo, pwedeng unsure kayo, pwedeng nagdadalawang isip kayo dyan. Kasi nga, meron kayong ibang gusto. Yun yung isa pa sa reason bakit nagugulo yung isip mo. Sabi ko nga, wag maghanap ng wala. Mag-focus ka dun sa kung anong meron yung ibinibigay sa'yo. Kasi kahit na anong kulit mo, kung ano naman yung, sige, sabihin mo, gusto mong gumawa ng lemon juice, ang meron sa rep mo, at ang meron sa palengke, nung pumunta ka, kalamansi. Pilit pa ba yung lemon juice? Di ba? Di kung ano yung meron, yun yung available, yun talaga yung binibigay sa'yo during that time. Which is, usually, alam naman talaga ni God kung ano talaga yung pinakatamang ibibigay sa'yo sa tamang oras. Di ba? So, yun yung point ko ron. No? Nagiging ano ka lang eh. Nagiging unang-una nag-aaksaya ka nung mga blessings mo, nag-aaksaya ka. Kasi, andyan na nga, iba naman yung hinahanap mo. Hindi ka talaga magiging masaya. Kapag hanap ka ng wala. Nakita ko na to sa maraming sitwasyon. Kaya halimbawa, meron kang relationship, kahit hindi sa relationship, sa marriage mo, sa buhay mo, hanap ka ng wala na nakikita mo sa iba. 'Di ba? Kaya yun yung nagiging root or pinaka-reason kung bakit ka nagiging unhappy. Hindi ka nakukontento dahil dun. Pero kung ikaw yung taong grateful na kung ano yung meron sa'yo, nagkakasya ka doon, na-appreciate mo yung pinagyayaman mo yun, isineselebrate mo yun. Hindi ka magkakaganon. Kaya nga maraming relationships or marriage na nasisira. Kasi pilit silang naghahanap ng wala doon sa kung anong meron sila. 'Di ba? The Fool, reverse. Para sa akin, walang kasiguraduhan itong journey na to, by the way. Lumitaw na yung journeying dito sa unang card mo. No? So, feeling ko lang, wala naman talagang, alam mo, lahat naman talaga walang kasiguraduhan eh. Tayo ba, nakakasiguro ba tayo sa bukas natin? Tayo ba nakakasiguro tayo na mamaya magigising tayo? Hindi ito negative thinking ah. Ano to, sinasabi ko naman na totoo talaga yun eh. 'Di ba? Kumbaga hindi natin alam ano yung next na pwedeng mangyari. Hindi dahil para magpanik ka, matakot ka, mag-doomsday chorba ka, hindi ganoon. Tomorrow is never promised talaga. Yun na yung nakikita ko. Pero, kahit na ganun, nabubuhay naman kasi talaga tayo doon sa faith. Kasi pag inisip mo na, wala na, ganun na kagad, di ba? Wala na, negative na. Kinat mo na, tapos na. Game over na kagad, di ba? Pero kung may faith ka, makapagpatuloy ka eh. Di ba? So, yun yung nakikita ko. It could be na merong new path talaga or whatever na pagdadaanan mo, new challenge, new opportunity, new adventure kasi full card yan. Pero kasi, huwag ka munang magpakasiguro or magpakampante kasi wala naman kasiguraduhan pa ito. Kung ako ang tatanungin dahil baliktad si full card mo. So, itong reading ko is general reading. Kung saan nakaka-relate sa inyo, pwedeng sa love life mo to, pwede rin sa career mo or sa ibang bagay, kung saan po nagri-ring
sa inyo. No? Mabagal at mahaba ang proseso. Yun yung na-feel ko. Pumasok sa intuition ko. Mabagal at mahaba ang proseso. Yun yung nag-register kagad sa isip ko nung nahawakan ko tong card na to. So baka, yun din yung sigurong path na or journeying na mag-unfold sa'yo dito. Gemini, Libra, Aquarius. But, the good thing about the Knight of Pentacles is he is consistent. Hindi siya patitinag kahit na mabagal yan. No? Talo yun eh. Talo nung ganung personality yung, oo, mabilis nga siya, pero pabago-bago naman ng isip, walang natatapos. Iba-iba ang inuumpisahan, madaling magsawa. Eto hindi eh. Hindi siya mabubore. Yes, mabagal, pero steady. So yan, kung ano man itong progress na to, sa kaperahan mo man to, nagde-develop na career, pagde-develop mo ng sarili mo, personal growth, or kung sa finances mo, kabuhayan mo yan, or negosyo, slow, steady progress yung masasabi ko rito. Okay? Payo sa relationship. Gagaya ng sinasabi ko, kung hindi ka makukontento sa kung anong meron ka, in love life man yan or whatever, hindi ka magiging masaya forever. Yun lang yung masasabi ko. Kahit kanino ka pa magpalipat-lipat. Kasi, kahit saan ka pa lumipat, kahit kanino ka magpalipat-lipat, wala naman talagang kompleto eh. Wala naman talagang flawless. Wala naman talagang perfect. So, yung lilipatan mo na yun, pwedeng may flow din yun. Tao man yung bagay, situation, or lugar. Okay? So, yun yung parang pinaka-lesson na napipick up ko rito. At importante yung pag-i-stay mo, no? Doon sa iyong goal, sa iyong path, kahit gaano kahirap man yan, kahit gaano kabagal, kahit gaano kaliit yung progress. Ang importante, you are making progress. Ang importante is yung persistence. Ang importante is yung iyong unwavering strength para makarating ka doon sa dulo ng iyong journey. I love you all. Deus benedicat.